Ano na yung ating paksa, Sis Luz? Ang atin pong paksa, ang ibig ituro ng bawat taon na ipinahihintulot ng Diyos na maragdag sa buhay ng isang lingkod ng Diyos sa Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Pagka namatay ka na, ano ibig sabihin nun? Ibig po sabihin, pinagpapahinga na po ng Diyos sa kanyang mga paggawa ang isang namatay na. Pag ang Diyos ang nagpapagpahinga sa'yo, ibig sabihin nakakumpleto ka. Opo, tapos na po ang iyong dapat na magawa, kaya pinagpapahinga ka na. Eh kung hindi ka pa pinagpapahinga, Hindi ka pa po tapos sa paggawa, kaya kailangan magpatuloy pa sa paggawa. so ang ibig sabihin ng bawat isang taon na idinaragdag ng Diyos sa atin, meron pang gustong ipagawa ang Diyos sa ating lahat na buhay. Opo. Ano ang natutuhan mo doon? Ayun nga po, sa bawat taon na idinadagdag ng Diyos sa atin, ibig sabihin, ipinagkakaloob niya yung taon na yon na panibago na naman para makagawa po tayo ng kanyang kalooban. Kasi hindi naman po tayo makakagawa kung hindi niya ipagkakaloob. Hindi naman tayo makakapagpatuloy sa paggawa kung hindi niya ipagkakaloob. Kaya yung lahat ng mga nagagawa natin, anuman po iyon, sa buong sang taon na yun na ipinagkaloob niya, kaya nangyari yon kasi ipinagkaloob niyang mangyari. Dahil kahit anong pagsisika po natin, kung hindi naman niya ipagkakaloob, hindi rin po natin magagawa. Kaya utang na loob po natin talaga sa Diyos yung bawat taon na ipinagkakaloob niya sa atin para makapagpatuloy sa paggawa. Oh, tama na yon yung sinabi mo na ang isang taon na buo ipinagkakaloob ng Diyos para tayo makagawa. Ano pa ang mas malalim na ibig ituro sa atin kung ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ng isang panibagong taon, nakalipas uli at merong hinaharap, meron pa bang malalim na kahulugan dapat matutunan tayo? Yung pong katumbas ng mga araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, kagaya po nung, yun nga, yung isang araw na namamalagi tayo sa looban ng bahay ng Panginoon, mas maigi po iyon kung ikukumpara mo dun sa 1,000 araw naman ng mga tao na nasa labas ng looban ng Panginoon. Mas mahalaga po yung... Halimbawa, ginagawa mo naman, manggagawa ka. Kasi meron tayong kani-kanyang gawain eh. Okay. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap at ang nagkakawang gawa ay magsaya. So, yun ang ating gawain. Ngayon, ginagawa naman natin yun. Maayos naman tayo sa pagiging manggagawa, halimbawa, o tagapagturo, o tagapuno, o nagpupuno. Maayos naman yon. Yung nagbibigay naman ng magandang loob. Yung nagkakawang gawain, nagsasaya naman sa paggawa. Eh kung halimbawa, ginagawa mo na yan, dinagdagan ka pa uli ng Diyos ng 1, 2, 3, 5, 10, 15 taon, 20 taon. Ano ang ibig pang ituro sa iyo ng Diyos? Samantalang ginagawa mo naman yon. Opo, ay matutupad na po sa iyo yung sinasabi sa Apokalipsis na bayaang ang matuwid ay magpakatuwid pa, ang banal ay magpakabanal pa. Yun. So, kung tayo may nakagagawa nung ating dapat gawin at sa palagay natin tama naman yung ating paggawa, dinadagdagan ka pa ng Diyos
Ang ibig sabihin, binibigyan kanya ng panahon naman na mas malalim na kahulugan nun yung magawa mo yung kalooban ng Diyos na yung matuwid na ay magpakatuwid pa at yung banal ay magpakabanal pa. So yung pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon, mga taon, yan ay pagbibigay niya ng pagkakataong magkaroon tayo ng sakdal na paggawa, yung sakdal na pag-ibig, yung sakdal na paggawa, yung sakdal na pananampalataya. Kasi yung salitang ang banal, magpakabanal pa, banal na nga yun eh. Pero yung salitang magpakabanal pa, bayaang magpakabanal pa, dapat ma-exceed mo yung bawat taon na nakaraan na sa kabanalang nagawa mo. Kung halimbawa ang nakalipas na 2,000 Gs, 2011, nakagawa ka ng mga kabanalan, dapat sa hinaharap na panahon, makagawa ka ng higit pang kabanalan. Di ba ganun yung ibig sabihin o mensahe ng bawat taong bigay ng Diyos sa isang kapatid na gumagawa, Sis Luz? Opo, ganun nga po. Kasi maraming kapatid na kumbaga ando na lang sila sa kalagayang parang nahirati na sila sa ganun, na kung halimbawa sila manggagawa, dumidestino. Wala kang makitang improvement yung progress na makagawa siya nung dating hindi niya pa nagagawa at higit sa kanyang nagagawa ay magawa niya. Ganon. At ngayong ating paksang pinag-aaralan, Sis Luz, Opo. ngayong nakalipas na ang taong 57, 72. Yan ang nakalipas na taon sa kalendaryo Ebreo. 5772. Ibig sabihin, kung yung 5771, kung kukunin mo ang reckoning sa kalendaryo Ebreo, ay nakakalipas na ang 5,772 taon mula nung yung kalendaryo Ebreo na yan na ginagamit ng Ebreo ay magawa. No? Ibig sabihin na sakop na niyan ang panahon ni Kristo. Kasi 2,000 taon pa lang na nakakaraan ng mangaral si Kristo sa lupa Sis Luz, di ba? Opo. Yung kalendaryong Ebreo na yan, umiiral na yan sa panahon pa ni Kristo. Yan ding kalendaryo na yan ang pinagbabatayan ng mga piyesta ng panahon ng Panginoong Hesus. Kaya ng piyesta ng Paskwa, yung mga piyesta ng Tabernakulo, etc., na dinatnan na ni Kristo. Ang Hebrew calendar po ngayon ay sa kanyang petsa ay 5772 na. Yan ang katumbas ng 2012. 5772. Sa kalendaryo Romano, 2012. Na yung kalendaryo Romano na yan, mali po yan. Kulang po yan ng humigit kumulang 6 hanggang 7 taon. Sa kalendaryo Romano, 2012 ngayon, siguro kung itatama yan, magiging 2020 na yan. O mga 2019. Bakit po? Babasa ako sa inyo ng isang ulat, mga kapatid, nagpapatunay na mali ang kalendaryo Romano na ating kinamulatan. Basahin natin ito, Sis Luz, mula sa
isang pag-aaral na isinagawa ng Zenith International News Agency. Opo, ilagay natin. Yan. In what year was Christ actually born? Zenith International News Agency. When Dionysius Exiguus computed the date of Christ's birth in the Middle Ages, he named the year of the Nativity 1 AD and stated that Jesus' birth date was December 25 of that year. The year immediately before this was the year 1 BC. Whether from mathematical ignorance or design, he did not include a year 0. To complicate matters further, it seems that Dionysius made an error in his calculations. Herod the Great, who the Bible says was alive at the time of Christ's birth, died in the year 4 BC. Based on the reports of Josephus, according to the Gospel of Matthew, when Herod was unable to trick the astrologers into leading him to the child, he ordered the slaughter of all the male babies in Bethlehem. Since Herod's command, which is not attested outside the Gospels, but is consistent with his historical character, was to kill all babies under age 2. This event occurred no more than 2 years after Christ's birth. If we assume that this happened near the end of Herod's life, which seems likely, this puts Christ's birth in the year 5 or 6 BC. Tama yung pag-aaral na yan eh. Sang-ayon ako dyan eh. Nung iayos ni Dionysius yung Roman calendar, no, yung kalendaryo Romano, malaki ang pagkakamali niya dahil inumpisahan niya yung pagkapanganak ni Kristo ay yung 1 AD. Ngayon, yung 1 AD dapat, bago mag 1 AD, meron munang 0. Kasi bumibilang tayo before Christ and after the death of Christ. Kaya before Christ, yung BC, ay dapat, after 1 BC, meron munang 0 BC. Then, mula sa 0, magmubilang ka na ngayon ng 1, 2, 3, and so on. 4, 5. Ayan. Magbibilang ka na ron. Ngayon, ang sabi ng Katoliko, pinanganak daw si Kristo 1 AD. Doon nag-umpisa yung 1 AD pagkapanganak kay Kristo. Mali pala yun eh. Kasi si Herodes, na gustong magpapatay kay Kristo, namatay si Herodes ayon sa kasaysayan na isinulat ni Josephus po. Josephus na isang historiador ng kasaysayan ng Hebrew people. Si Herodes pala namatay 4 BC. 4 BC namatay si Herodes. Kung si Herodes namatay ng 4 BC, bago siya namatay, pinapatay niya naman yung mga bata na 2 taon pababa. Ibig sabihin, bago namatay si Herodes, naipanganak na si Kristo at 2 taon nang nakalipas bago namatay si Herodes. Kung namatay si Herodes 4 BC, ibig sabihin dapat aatras ka pa ng 2 taon, doon naman pinanganak si Kristo. Kaya lalabas si Kristo pinanganak 6 BC. Dapat 6 BC dahil 2 taon ng si Kristo yung pagkapanganak niya nung ipag-utos ni Herodes 2 taon na, yung ipag-utos ni Herodes patayin lahat ng mga bata sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Ang maaaring pinakamalaking diferensya mula sa 5 o 6 years ang kulang ng kalendaryo Romano. Kaya dapat sa kalendaryo Romano ngayon, hindi 2012. Kulang yan ng humigit kumulang 6 o maaaring hanggang 7 taon pa. Sa makatwid, sa ngayon dapat sana 2018 o 2019 na. Mali po yung kalendaryo Romano na yan. Sa kanyang mga bilang,
Samantalang yung kalendaryo Ebreo na ating pong sinusunod sa pagdiriwang ng bagong taon, umiiral na po ito nung panahong ipanganak si Kristo. Kasi ang taon sa kalendaryo Ebreo ngayon ay 5772 na. Kung si Kristo'y 2,000 taon pa lang nakakalipas, ibig sabihin, bago pa ipanganak si Kristo, 3,000 taon pa, umiiral na ang kalendaryo Ebreo. Kasi sa kanyang taunan, sa kanyang panahunan, ay 5772 na po ngayon ang katumbas nitong 2012 naman sa kalendaryo Romano. Yan po, kaya ngayong araw na ito ng 23 ng Marso sa kalendaryo Romano, yan ang katumbas ng unang araw ng Nisan o first day of the first year of the Hebrew calendar. Iyan ang ating bagong taon. Hindi tayo kagaya ng bagong taon ng Katoliko. Sis Luz, ano ba yung bagong taon nila? Kanila po kasi January 1 ang kanilang bagong taon. January 1, yung paghihiwalay ng hating gabi, yung December 31 and January 1, yung hating gabi noon, alas 12 doon. Doon sila nagdiriwang ng kanilang New Year, bagong taon nila, putukan ng putukan, torotot, kung ano-anong mga ingay. Ayun ang kanilang ginagawang, sineselebrate po nila yung bagong taon nila na yon. Pero sa atin, hindi po ganon. Ang sinusundan natin, yung kalendaryo Ebreo na sinasabi nga po ni kapatid na Eli, mas katiwa-tiwala yon. Dahil iyon, umiiral na noong pa, matagal na. Mga 3,000 taon bago ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Samantalang itong Roman calendar na ito, yung Gregorian calendar na ito, lumalabas po, kulang pala, mali pala. Kasi nga, dapat +6. Kasi sa kuwentada nga po na ipinakita ni kapatid na Eli kanina, ilalabas ang Panginoong Hesukristo, ipinanganak siya sa laman, mga 6 BC pala. Dahil si Herodes namatay 4 BC. Ayon sa ulat ng Biblia, ipinapatay niya yung mga bata, 2 taon gulang pababa. O di +6 nga, kasi aatras ka pa, pag BC, atras pa yun, palayo. Di kung +2 na lang, 6 BC yun. Kaya hindi po pala tama itong na to, kalendaryo natin na yan. Ngayon po, mas maganda yung sinusunod natin. At ngayon, 5772 na. Nisan 1, 5772. Yan ang bagong taon. Brother Eli, Ng kalendaryo na nakasakop sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkapanganak sa laman sa lupa. Opo.